Magandang araw sa inyong lahat, mga kadepensa. Welcome back sa ating channel kung saan hihimayin natin ang pinakamainit na balita tungkol sa pag-usad ng ating Armed Forces of the Philippines, AFP, tungo sa isang mas matatag at mas modernong puwersa. Kung dati-rati ay hanggang tingin lang tayo sa mga video ng ibang bansa, ngayon, dahan-dahan ang nagkakatotoo ang pangarap nating magkaroon ng world-class na kagamitan para sa ating mga sundalo. Ang balitang ito ay galing sa ating pinagkakatiwalaang defense analyst na si Max Montero, at shinare ng Re-Horizon 3 sa X. Ayon sa mga ulat, ang Philippine Army ay nasa advanced stages na para sa pagbili ng pangalawang batch ng 155mm self-propelled howitzers, SPH. Ang budget, isang dambuhalang 5.5 billion pesos. At ang pinaka-exciting na part, inaasahan na ang contract signing sa mga darating na buwan. Bakit ba ito mahalaga? Bago tayo lalong lumalim, pag-usapan muna natin kung bakit big deal itong self-propelled howitzer o SPH. Sa traditional artillery kasi, kailangan mo pa ng truck para hilahin ang kanyan, towed artillery. Kapag kailangan mong lumipat ng pwesto para hindi ka mahanap ng kalaban, ang tinatawag nating shoot and scoot, medyo mabagal ang proseso ng pagkakabit at pagbaklas. Pero sa SPH, ang kanyan ay mismong nakasakay na sa isang truck o armored vehicle. Pagkatapos magpaputok, mabilis na makakaalis ang ating mga tropa bago pa makaganti ang kalaban. Sa modernong gyera, speed is life. At itong acquisition natin sa ilalim ng Re-Horizon 3 Modernization Program ay patunay na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng ating land power. Kung matatandaan nyo, meron na tayong unang batch ng 12 units ng Atmos 2,000 mula sa Elbit Systems ng Israel. Nakita natin kung gaano ito ka-effective. Noong nagkaroon ng mga operasyon sa Mindanao, itong mga Atmos units na ito ang nagbigay ng devastating firepower laban sa mga terorista. Napakabilis ng response time at napaka-accurate ng tama. Dahil sa success ng Atmos, napatunayan ng Philippine Army na kailangan pa natin ng mas marami nito. Hindi sapat ang 12 units para bantayan ang buong kapuluan. Kaya naman itong additional 12 units na nilalakad ngayon ay magdodoble sa ating kasalukuyang fleet ng modernong wheeled artillery. Sino-sino ang mga kandidato? Dito na tayo sa masarap na bahagi ng usapan. Sino nga ba ang posibleng makuha natin? Bagamat mayroon na tayong Atmos, hindi ibig sabihin na automatic na Israel na naman ang bibilhan natin. May dalawang mabibigat na pangalan na lumulutang sa shortlist ng Philippine Army. Ang check dito, ang DITA ay kilala sa pagiging fully automated. Halos 2 tao lang ang kailangan para mag-operate nito. Ang turret nito ay kayang mag-fire ng mag-isa base sa coordinates na ibibigay. Napakalakas din ang armor nito at kayang tumakbo sa mahihirap na terrain. Ang French Caesar Mark II, kung ang pag-uusapan naman ay combat-proven, hindi magpapahuli ang Caesar. Ginagamit ito ngayon sa Ukraine at bilib na bilib ang mga military expert sa bilis nito. Ang Caesar ay medyo mas magaan at madaling isakay sa mga transport plane natin gaya ng C-130. Ang 5.5 billion pesos na budget ay hindi lang para sa mga sasakyan. Kasama na rito ang mga bala, munitions, at ang tinatawag nating integrated logistics support. Ibig sabihin, kasama ang training ng mga sundalo at ang mga spare parts para siguradong tatagal ang gamit natin. Ang maganda rito, ang procurement ay dadaan sa government-to-government, G2G, deal. Bakit ito mahalaga? Iwas corruption ito, mga kadepensa. Diretso ang usapan ng gobyerno ng Pilipinas at ng bansang bibilhan natin. Mas sigurado ang warranty, mas mabilis ang delivery, at mas madali ang maintenance dahil may state guarantee ang deal. Ayon kay Max Montero, nasa advanced stages na ang usapan. Ibig sabihin, tapos na ang mga mahahabang evaluation at nasa paperworks na lang tayo. Kapag napirmahan na ang kontrata sa mga susunod na buwan, asahan natin na magsisimula na ang manufacturing ng ating mga bagong kanyan. Ang Re-Horizon 3 ay ang pinaka-ambisyosong phase ng ating modernization. Dito napapasok ang mga gamit na kailangan para sa archipelagic coastal defense. Hindi na lang tayo nakafocus sa internal security o mga rebelyon sa loob ng bansa. Ngayon, tinitingnan na natin ang banta mula sa labas.
Ang pagkakaroon ng malakas na artillery ay isang deterrent. Ibig sabihin, kapag alam ng sinumang gustong sumikop o manghimasok sa atin na mayroon tayong mga modernong kanyan na kayang umabot ng 40 kilometro ang layo na may matinding accuracy, magdadalawang isip sila. Itong SPH acquisition na ito ay isang malaking piraso ng puzzle para mabuo ang ating depensa. Bakit kailangang wheeled, may gulong, at hindi track, may kedena? Marami ang nagtatanong, bakit hindi na lang mga tank type na may kedena ang bilhin natin? Ang sagot, ang ating geography. Ang Pilipinas ay maraming isla at maraming kalsada. Ang wheeled howitzers gaya ng DITA, CSAR, o Atmos ay mas madaling ilipat mula sa isang probinsya patungo sa iba gamit ang ating mga highway at ro-ro sheets. Mas matipid din ito sa gasolina at mas madaling i-maintain kumpara sa mga tracked vehicles na nangangailangan pa ng special trailers para lang madala sa malalayong lugar. Ano ang epekto nito sa morale ng ating mga sundalo? Isipin nyo na lang ang pakiramdam ng ating mga artillerymen sa Philippine Army. Dati, ang gamit natin ay mga lumang kanya na nakuha pa natin noong panahon ng Vietnam War. Mabigat, manual, at kailangang hilahin. Ngayon, bibigyan sila ng state-of-the-art na teknolohiya na may computers, GPS, at automated firing systems. Ito ang tunay na ibig sabihin ng pagpapahalaga sa ating mga bayani. Hindi lang puro salita, kundi pagbibigay ng tamang gamit para maprotektahan nila ang kanilang sarili habang pinoprotektahan ang ating bayan. Kapag nakumpleto na itong second batch, magkakaroon na tayo ng 2 battery ng SPH. Sa standards ng rehiyon, nagsisimula na tayong humabol sa ating mga kapitbahay gaya ng Indonesia, Thailand, at Vietnam na matagal nang nag-invest sa kanilang artillery units. Hindi rin natin dapat kalimutan na kasabay nito ay ang pag-aaral ng Philippine Army sa mga long-range missile systems gaya ng BrahMos na paparating na rin para sa Philippine Marine Corps. Ang kombinasyon ng SPH at missiles ay gagawa ng isang no-go zone para sa sinumang kaaway na lalapit sa ating mga baybayin. Magkano nga ba ang halaga ng ating kalayaan? Marami ang magsasabi, ang mahal naman yan, 5.5 billion pesos, sana ibinili na lang ng pagkain. Pero ang katotohanan ay ito, walang saysay ang pag-unlad ng ekonomiya kung wala tayong kakayahang protektahan ang ating soberanya. Ang modernong militar ay investment para sa kapayapaan. Kapag mahina ka, madali kang bulihin. Kapag may pangilag at panglaban ka, mas rerespetuhin ka ng ibang bansa. Ang 5.5 billion pesos para sa 12 units ng SPH, kasama ang lahat ng support systems nito, ay sulit na sulit para sa seguridad ng susunod na henerasyon. Hindi natin ito ginagawa para maghanap ng gulo, kundi para masiguradong walang magtatangkang manggulo sa atin. Sa mga darating na buwan, abangan natin ang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense, DND. Sino kaya ang mananalo? Ang paboritong dita mula sa Czech Republic na balitang-balita na gustong-gusto ng ating mga opisyal. O ang CSAR mula sa France na subok na sa matinding bakbakan. O baka naman magkaroon ng surprise twist at magdagdag na lang tayo ng Atmos para sa uniformity ng ating logistics. Ano man ang mapili, ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang modernization. Hindi ito dapat huminto kahit sino pa ang nakaupo sa Malacanang. Ang AFP Modernization Act ay batas na dapat nating suportahan bilang mga mamamayan. Kayo, mga kadepensa, ano ang sa tingin nyo? Saan nyo mas gustong mapunta ang 5.5 billion pesos budget natin? Sa DITA ba na halos automatic na lahat, o sa CSAR na kayang-kayang isakay sa eroplano? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba. Gusto nating marinig ang inyong mga thoughts tungkol dito. Salamat sa panunood at pakikinig sa ating update ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa ating sandatahang lakas. Isang malakas na saludo sa ating mga sundalo. Hanggang sa muli, ito ang inyong katuwang sa paghimay ng mga balitang depensa. Pilipinas muna, Pilipinas ang priority. Mabuhay ang Philippine Army, mabuhay ang Pilipinas!